magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sat at ito po ang inyong favorite American Colony Traitor Indio. Ayan, Diyos mio. Magandang ating episode for this afternoon. Ang title po nito ay Ulo-Ulo Lang. Ulo-ulo lang po mga friends. Ulo-ulo lang. Ayan, asa na ba ang aking co-host, ang ating biological woman co-host? Siyempre, no? Kung may cosmological woman, may biological woman. Okay. Asan ka na, Joey? Where are you? Asan ka na, Joey, para sa ating ulo-ulo lang? Ulo-ulo lang po. Good afternoon. Good afternoon sa mga nasa London. Okay? At, ayan, ang dilim naman ng aking pagkatao. Ang dilim po ng aking pagkatao. Ayan. Asan ka na, Joey? Asan ang ating cosmological woman co-host? Sabi ni Neil, hi, Miss Sasragando, kumain ka na ba? Yes, in 1982 po. Anyway, ayan na si Joey. Joey. Ating cosmological woman co-host na si Joey. Joey, asan ka na? Joey? Ito na ako. Hello. Nag-echo ka ba? Happy Sunday. Oo, nag-e-echo. ako. Sandali. Happy Sunday, everyone! Sas, there's something in your eye. Ano yan? May puti po sa aking mata. Ano yan? May puting nanuyo sa aking mata. May tumalsik po sa aking mata kanina. Shout out sa mga nasa Taiwan. Ayan. Okay. Ni hao. Ni hao, Robin. Ni hao. Ayan, hello. Ayan. May echo Red, pa. okay na. Wala na yan. Diyos ko, dahil tigilan niyo ako. Ayan. Oo, wala na rin sa akin. Ayan. Okay, hello. Welcome back. And my dear biological woman co-host, Joey. I-add niyo po si Joey. Hello, cosmological woman of the universe. Hello po sa inyo, sa aming mga nakikinig, ilan ba nakikinig sa atin ngayon? Sa ating, 19 mil, ano ba to? 162 million. 162 million. 162 million, ay naging 181 million na sila at padami pa ng padami. Ayan. Maiinit ang ating usapin ngayon, Joey, no? Alam mo naman biological woman. Kailangan ng ating conversation, it's intergalactic ang bongga. Correct. Pero ano tawag dito, before natin pag-usapan yung ulo-ulo, may mga kaganapan today na nakakaloke. At saka yung reviewin lang natin yung mga nangyari this past few days. Kasi ikaw mag-review. Go. Oo. Well, nagkaroon ng franchise hearing nagkaroon ng congressional hearing this week actually, netong linggo na to, kung saan tinalakay ng Committee on Legislative Franchise yung fake news emirate daw ng SMNI. Ito ay hinear ng Committee on Legislative Franchise. Basically, pag-uusisa sa charter ng SMNI, sa kanilang legislative franchise. Napag-usapan na natin ito exhaustively dun sa last natin na episode. Pero, pansin mo, after mag-ingay ng mga tao about it, hindi masyadong pinush yung tanggalan ng franchise ang SMNI. Ang mga nakafocus sa media, ang mga nakafocus sa news ay nag-apologize si Ka Eric, hinighlight nila yung sweldo ni Doc Lorena at saka ni Ka Eric, ganyan. Mga ganun yung mga pero wala yung mga masyadong nag-push nung dapat i-revoke na ang franchise ng SMNI or things like that.
Hindi ewan ko. Pero there's going to be another hearing on Tuesday. So, tingnan natin kung paano yung magiging takbo nun. Ayan. Pero, ikaw, ano ba ang tansya mo sa panahon after nung legislative inquiry? Wala kang audio, naka-mute ka. Si Juliana nanonood. Pag talaga ulo-ulo lang, si Juliana always present. Ulo-ulo lang. Juliana. Hi, Juliana! Hello. Sandali. Juliana, umakyat ka. Umakyat ka, Juliana. May itatanong ako sa'yo. Juliana, akyat. Ayan, akyat na! Akyat ka, Juliana. Ma-invite nga si Juliana. Kasi nga, pag ulo-ulo lang, expert dyan si Juliana. Sandali lang, Juliana, umakyat ka. In-invite na kita, Juliana. In-invite na kita. So, pag ulo-ulo, ayan na. Magandang tanghali sa'yo, Miss Q&A. Miss Q&A? Hello. Ano ba yun? Okay, dahil ikaw ang bihasa sa Q&A, meron akong question sa iyo. Kailangan sagutin mo to ng maayos, Juliana. Pwede naman. Sa halagang magkano? Ito ang Juliana ang tanong. Naniniwala ka ba sa kasabihang ulo-ulo lang? Oo naman. Naniniwala ako sa kasabihang ulo-ulo lang. Oo. Hindi pwedeng Dahil? sagad-sagad eh. Kailangan ulo-ulo muna. Meaning Q&A Kung ikaw ba ikaw na pag ba sinabi sa'yo, sa ulo-ulo lang? okay, pag sinabi sa'yo ulo-ulo lang, ay tanggap mo bang ulo-ulo lang talaga ang Ulo lang mangyayari? talaga. Yari? Hindi. Doon ako hindi naniniwala. Imposible hindi. Kakaloka. So sandali lang ha. Sa anong ulo-ulo lang. Eto na. So, meron ako ditong bagong survey results. Okay. So ito yung Madam Biological Woman and Madam Q&A of the Universe. Ayan, Q&A of the Universe. Alam mo, nilalagnat ako. Feeling ko lalo akong lalagnatin sa mga nangyayari. Ibaba ka muna namin, Juliana, at baka lalo kang maraming salamat, Miss Q&A, kasi may bayad na to pag lumagpas. Pag umabot na to ng mas marami pang oras, may bayad na. Correct. Oo nga. May bayad na to. Oy, thank you. Birthday ko sa 7. Ihintay ko yung Gcash nyo. O sige, ilagay mo yung Gcash mo. Okay. Bye! Thank you. Thank you, Juliana. Thank you sa iyong wisdom because napaka-importante niyan sa talakayan natin mamaya. Ito na. Ito muna i-discuss natin. Ha? Di ba naalala ko sa'yo, Biological Woman, ang aking diniscuss sa'yo na, di ba ito yung survey firm na kinukuha ng mga politiko kung gusto nila ng honest. Para makita nila yung honesty is the best policy. So, yung may-ari nito, parang sinesendan din niya ako ng results, no? Ewan ko kung bakit, baka crush ako nung may-ari nito. Hi sa'yo, may-ari! Anyway, so kaka-email niya lang sa akin. So ito yung yung mga presidentiables, no, for 2028. And as usual, katulad ng sinabi ko sa'yo, Biological Woman, ang nag-eemehan sa presidentiable sa 2028 is si Tulfo pa rin sa si Sara. Yun pa rin na lumabas. Tapos si Romualdez, bumaba pa nga yung percentage dito ni Romualdez. So after everything, bumaba pa siya, madam. Pero ang nakakaloka kasi dito is katulad ng sinabi ko sa'yo, si Lenny pa rin ang joker sa baraha. Hindi ibig sabihin yung nakakatawa. Ibig sabihin yung kung saan ilagay yung joker, yun yung panalo. Gets inyo. Okay. So, ganun pa rin ang resulta na kung hindi tatakbo si Tulfo,
si Sara ang clear winner Iboboto. kasi lilipat sa kanya yung mga kay Tulfo. Yung kung hindi tatakbo si Sara, si Tulfo talaga yung runaway winner. Na lahat ng kalaban niya dito, wala talaga, girl. Talagang walang emerat. So, ngayon si Maria Leonor, talaga, girl, ang susi ng tagumpay sa 2028 kung maglalaban. Kasi nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 candidates ito. So, 11 choices. 11 choices. Okay. Head-to-head pa rin si Sara. Kahit 11 choices, mataas yung percentage ni Sara at ni Tulfo. So, ang bottom line nito is, sa nangyayaring lahat, si Tulfo yung pwedeng makinabang. Ganon. No? Kung pababagsakin nila si Sara, tatanggalin nila si Sara, si Tulfo ang makikinabang. Hindi ang Dilaw, hindi si Romualdez, hindi si Lenny. Ganon. Ganon ang eksena. So, ibig sabihin, the Duterte brand, kasi si Tulfo is Duterte-esque siya eh. Diba? Yung kanyang, plus anti-China. So, ganun yung kanyang, yun yung kanyang strength. Duterte-yes ang kanyang appearance. Hindi ko sinasabi na pareho talaga siya ni Duterte, pero yung kanyang arrive sa masa ay Duterte. Okay? Ang kanyang panuntunan sa buhay. Okay? Sabi daw, plan B nila yan. So ngayon, kaya tahimik si Tulfo. Kaya nga di ba nagsulat ako na ang best strategy ni Tulfo ay manahimik. Correct. Okay, so basically yun ang kanyang ginagawa. Ngayon, ang tanong is, baka kaya sinasama si Erwin? Yes! Sa lahat na exercise ng oversight function, no? Ay, girl! Sa mga nandyan sa Pilipinas, pinapanawagan ko po sa inyo na gawin nyo po itong raw coconut latte. Ang sarap, girl. Coconut latte? Dahil yung sugar niya, coconut? Coconut siya, raw coconut latte. Raw coconut latte? Yung coconut is coconut sugar? Hindi milk. No! Yung milk niya is coconut. Ay, ano yan? Ang tawag dito, maganda yan, kasi super healthy, ano siya, laxative. Yes. So, yun ang gawin nyo, guys. Raw coconut latte. Ang sarap. Diyos ko, dahil nung una ko natikman, parang, shit, ayoko na mag-finger. Ayoko na mag-finger ever. So, anyway. So, ito na. So, ngayon, baka kaya sinasama si Erwin. Diba? So, ngayon, kasi nga, kung nakakatanggap ako, katulad ng sinasabi ko, itong survey firm na ito ay, sabi, ginataang coffee. Iba po yung gata. Ang gata po yan ay galing yan sa old coconut. Ano ba? Oo. Raw. Yung kakapiga pa lang. Yung kakang gata. Ayan. Yung piniga pa lang, hindi mo pa niluto. So, ngayon, ang eksena of the day, kaya ba kasi nasama si Erwin Tulfo parati? Kasi nga, itong survey firm na to, as usual, sinabi ko sa iyo, biological woman, ito ang ginagamit ng mga politiko kung gusto nila ng honesty is the best policy ng kalagayan nila. So malamang, nakakatanggap nito si Martin. Katulad na sinabi ko, ewan ko kung ba't ako pinapadala nito nung may-ari nung survey firm, baka may gusto sa akin. Alam niyo naman, no? Pusi power. Anyway, so ganun ang eksena. Baka kaya parating sinasama si Erwin sa mga oversight. Kasi nga, si Tulfo ang best chance nila. Correct. So basically, they want to rub in the Tulfo vibe with Martin. At para magawa nila yan, kailangan yung mga supporters si Tulfo na hindi iboboto si Sara,
dapat yun ang kanilang matarget. Nagigets mo ba? Kasi Correct. Kasi ang number 2 choice ng mga Tulfo voters, kung hindi tatalpo si Sara, kung hindi tatalpo si Raffy Tulfo, ay si Sara. So ngayon, ang game plan is dapat ang mga botante ni Raffy Tulfo ay malipat kay Martin Romualdez. That's the game. Sabi daw, baka Tulfo Tamba Romualdez nandun. Sa tingin niyo ba mag-give way si Martin kay Tulfo? 60, sinabi ko nga sa inyo, ang pagiging presidente po, may age limit yan. Hindi age limit according to the Constitution, but age limit according to our longevity in the Philippines. Longevity in the Philippines, no? Hindi ka kasi makakasigurado na ma-reach mo ang Enrile levels. Medyo exceptional yon. Yes. 65, that's the limit. Okay? That's the biological limit. Kasi hindi mo alam mangyayari sa'yo after 70. Okay? Si Romualdez po ay 65 na sa 2028. Si Raffy Tulfo That's the perfect time. That's yes, the perfect time. Si Raffy Tulfo, ano bang age ni Raffy Tulfo? Si Raffy Tulfo ay, sandali lang, biological woman, no? So, 1960 siya. So, 2028 minus 1960. 63 years old na. 68 siya. Si Raffy Tulfo ay 68 sa 2028. So, that's the ideal time to run for president. Si Romualdez, si Raffy Tulfo. Si Sara wala pang 50. Gets ninyo? Si Sara can run. Still has granting na. She has time. Si Sara has time. Si Raffy Tulfo and si Romualdez, walang time. Okay, 2020, it's 2028 for them or nothing. So ngayon, kaso, ang problema, according sa survey na kinukuha ng mga politiko kung gusto nila ng honesty is the best policy sa totoong sentimiento ng bayan, hindi po to SWS or whatever, pero ito talagang kinukuha ng mga politiko pag gusto nila ng honesty is the best policy, is karamihan ng botante ni Tulfo pag hindi siya tatakbo kay Sara lilipat. Correct. Gets din niyo. So malaki yung percentage. So ibig sabihin the combination of votes of preference of Inday and Raffy amounted to around 60%. Inday and Raffy 60. Girl, 60. Kung ano yung botante ni Sara. Okay. Nung 2022. Nagigets nyo ba mga friends? Nagigets nyo ngayon kung bakit ganyan na ang galawan. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ito ang kinukuha ng mga politiko kung gusto nila ng honesty. Actually, combination of their votes, sandali, titingnan ko yung eksakto, kung ilan yung lilipat. Okay. Nakakaloka, no? So, ayun na nga, na ano talaga sila, neck to neck talaga sila ni Sara. Kasi nga, sila ang Duterte brand. Gets niyo? Duterte branding. So, ngayon, itong si Raffy, okay, pag nandyan si Sara, hindi siya makakuha ng majority votes. Ganun lang yung eksena. Okay? So ngayon, kaya talaga si Senator Raffy, kaya sabi ko talaga, yun talagang ano niya, no, the art of being on the sideline. So nagbububugan itong Duterte Marcos Romualdez, si Raffy, steady lang. Diba? Kasi nakikita rin niya to, no? Nakikita rin niya itong nakikita ko. So that's as simple as that. Okay. So ngayon,
ayun ang eksena. Pero kaya ngayon, Pero, ang nangyayari, eh, ginigiba nila si Sarah kasi gusto nila na si Sarah tumaas ang rejection. Kasi dito kasi sa Correct. survey na to, Oo. meron nakalagay dito rejection percentage. Ibig sabihin, ilan yung ire-reject ka kung ikaw ang presidential candidate. Ito yung tinitingnan talaga ng mga politiko, yung gaano kataas ang iyong rejection rate. Ngayon, mas mataas ang rejection rate ni Sarah kaysa kay Tulfo. Ang rejection rate ni Sarah ay 9%, si Tulfo 2%. Gets mo na kung ano nangyayari. So ngayon, kailangan pataasin pa nila yung rejection rate ni Sarah. So ngayon, tingnan natin kung si Tulfo is, ano ba to? Diba? Pero, the thing is, rejection meaning pagka yung kung wala kung hindi nila iboboto si Tulfo, iba si pa yan. Sarah. Iba pa yan. Ibig sabihin ng rejection rate, girl. Okay, yes. Thank you. Ibig sabihin ng rejection rate ay ito yung ayaw ka. Ito yung hindi mo masisway. Okay. Ito yung hindi mo masisway. So, decided na to. Ito decided na to. Not you. Ganon. Not Okay. you, ganyan. Okay. Pag dalawa kayo, hindi ikaw. Mas mataas yung kay Sarah, 9%. Kay Tulfo, 2%. Okay. So, ibig sabihin, So, that's, so, ano kaya yan eh? Kasi mag-a-affect kasi yung rejection rate sa kung, sa ano to eh, magre-read down ito sa simulation ng head-to-head. Nagagets mo? So yun yung eksena. Ngayon, kaya sinasabi ko si Lenny ang joker. Okay? Actually, wala lang ang Marcos eh. Kasi nandito si Romualdez. Si Romualdez, can you imagine? Ang baba niya, girl. As in, ang baba. like, gaano kababa? 1%? Ayan. Girl, wala na nga siyang 1%. 0.5% na lang si Martin. Alam mo ba, mas mataas pa ang botante ni Risa, 1%. Ay, taray ni Ating Risa. Actually, yung others, mas mataas pa kay Martin. Kasi yung others, none of the above, 4%. So, ang ibig sabihin po namin na si Lenny ay joker. Si Lenny, kung sino ang kanyang susuportahan at i-endorso sa 2020. Yun ang mananalo. Well, nagigets niyo? Kasi nga, itong kay Sarah, saka kung mag-head-to-head si Rafi, saka si Sarah, ha? Diba? Mama Lenny, mind you, has a very, very solid following. Sabihin na natin na she toast like maybe 10 million votes with her. Diba? Sabihin na natin 10 million. Diba? That's gonna make a huge difference sa neck-to-neck na labanan na ano. Yes. Yes, ganun ang eksena. Halimbawa ito. Mataas kasi ang pagiging rank number 2 ngayon ni. Halimbawa, across the board, mataas ang pagiging second preferred candidate ni Tulfo kung hindi tumakbo yung kanilang first choice. Nagigets mo? So ngayon, talagang, kaya nga, yung rejection rate yung tinitingnan dito. So ngayon, ang nangyayari, ginigiba nga si Sarah para tumaas yung rejection rate niya. Ang tawag dito, isa doon sa dine-demonstrate nito, yung how serious they are in building their strategy. Makikita mo na they are very, kasi all in sila kay Inday. Bakit sila all in kay Inday? Kasi pagka natumba mo si Inday, Rafi Tulfo, without doing any remember may mga cases si Rafi Tulfo that may cause disqualification. Pero ngayon hindi siya pinapaingay. Hindi pa siya hindi pa siya kasi kasi wala pa siyang hindi pa siya tahimik siya. Okay. Parang Mark Villar, tahimik lang, 'di ba? Yes. Ngayon, ang nangyayari kasi ngayon dito, kasi itong sinasabi kasi dito, maganda kasi sa survey dito, ilan dito yung solid sa'yo. Gets mo? Ngayon, kung si Rafi sa si Sarah, meron silang solid at malapit yung mga solid supporters nila at pantay.
Gets mo? Mhm. So ngayon, magkakaanuhan dito doon sa swing voters na tinatawag. Nagigets mo? Mhm. Swing Mhm. voters from the other candidates. So ngayon, Mhm. si Lenny kasi, ang solid niya dito, ang maganda kasi kay Sara, ito ang maganda kasi kay Sara, ano ba yung SLB? What is SLB? Ang Mindanao kasi solid. Solid Duterte. Okay, solid Duterte. Pero, NCR, NCL, ano yung SLB? Luzon Balance. Ano to? Luzon Balance yan, no? SLB. South Luzon? Oo, parang South Luzon Balance ata yung aha. SLB. Okay. Mhm. Diyan malakas si Ah, Tulfo. baka yung any part of South Luzon except Metro Manila, yun ba yun? Yun yata yun eh. Oo. South Luzon Balance. SLB. Oo. Southern Luzon Balance, parang ganyan, ang SLB. Mhm. So, diyan malakas si Tulfo. Gets mo? So, pero, pagdating ng Visayas, ng Mindanao, solid. Solid. Mhm. Solid Duterte. Ang Visayas, medyo nag-aano pa sila dyan. Saka NCL, NCL ata is Northern Kemerut Luzon. Okay. Gets mo? So ngayon, ang eksena dito kasi ay kasi nandito si Padilla eh. So kung wala si Moreno, Marcos, and Padilla. Padilla Robin? Oo. Moreno, Marcos, Padilla. Kay Sara lilipat. Kaya nga ang ano dito is, kanino lilipat yung Lenny kung hindi siya tatakbo? Kaya si Lenny ang ano? Ang Joker. Ang Joker. Oo. Gets mo? Si Lenny ngayon, ang Joker, siya ang barya sa wallet na hindi tinatanggal. Oo. Ngayon, Ang ngayon ang tanong kay Senator Raffy, tatakbo ba siya? Kasi pag tumakbo siya, given these figures, mananalo siya. May chance na manalo siya. May chance na manalo siya, pero para manalo siya, dapat sustain ang pangwasak sa Duterte. Okay. So may tanong si Cherry, magandang segue ito. Narinig niyo ba ang bombing sa MSU Marawi? Yes. Cherry, kung tinitingnan mo ang aking wall, hindi ka na magtatanong. Yes. So ngayon, punta tayo dyan. Punta nga tayo dyan. We cannot really say much about it kasi wala pang masyadong detalye. Right now, what we know is that sa reports, bebe, go out, bebe. No, not here. Okay, ang narinig pa lang natin diyan ay yung sinabi ng presidente na foreign terrorists daw. Yes, I'm so sorry about that. Correct, na foreign terrorists daw. And well, there are pictures going around in social media through Messenger kasi sobra niyang horrifying. It is not for public consumption. Yung pictures ng mga biktima, lalong-lalo na nung 4 na confirm na namatay. And there were around 40 plus na sugatan na nasa ospital na yon sa Marawi. So, sandali lang, Joey, binabati ko lang po ang aming 830 billion na nanonood. Correct. Diba? Equivalent na natin ang travel expenses ng paabutin po natin sa 2 billion 66 million. Ayan. Okay, ituloy mo ang iyong ang iyong comment. Ayun, so wala pa masyadong detalye, but of course there are so many questions na naglalaro sa utak ng mga mamamayan. First and foremost, the president said it is a foreign attack. It's a foreign terrorist who did this. Okay?
So, medyo nakakaloka, di ba? And of course, a lot of people question yung, kasi, di ba, nagkaroon ng exploratory talk with the NDF. And remember, if we're going to look at the history Paano of yung peace talks, exploratory to? exploratory talk, di ba? That's another case of ulo-ulo, guys, no? That's actually, another case of ulo-ulo. Ayan. Kasi ang sabi dito ni Gibo at saka ng gobyerno, wala pa naman daw peace talks. Ang pinag-usapan daw ay exploratory talks na maaari mauwi sa peace talks. Yun daw yun. Okay? So, I call it BS. So, no matter how they call it, okay? Bakla, parang panahon pa ata tayo nag-exploratory talk. Correct. Okay. Panahon pa ni Cory, nag-exploratory talk. Anong petsa na, girl? Yan pa rin ang kuda at umaasa pa rin ang mga Hindot na it's gonna work. I mean, eto nga, this is another case of ulo-ulo lang, Yung nakita na natin in the past that peace talks, exploratory talks, katok, whatever, na ginagawa nila with NDF, CPP, NPA, NDF, or with NDF. After that, laging nagkakaroon ng violence. 'Di ba? So ngayon, syempre, yung mga tao, hindi nila hindi mahirap na mag-speculate na konektado ba 'to? Ano ba 'to? Bakit ba ganito 'to? Ganyan. Kasi nga, history would show us that whenever there is a peace talk, yung ginagamit yun ng CPP, NPA, NDF to consolidate and to attack. Ilang beses na nangyari yan. Ba't hindi tayo natututo? Diba? So anyway, that's a question. Of course, yan yung isa sa mga bumabagabag sa ating mga mamamayan ngayong mga oras na to. Hindi, kasi ganito, I think dapat tingnan nila yung progression. Kasi Duterte was already the final straw. Okay? Na hindi talaga magiging effective. Kasi nga, ang napaka-generous nung ginawa ni Duterte, Okay, pauupuin ko kayo sa gobyerno. Correct. Bakla? Reserved several cabinet position na mariing pinaglalaban ng makakaliwa for the longest time. Labor, social welfare, environment, agrarian reform, 'di ba? These are yun yung core ng nila pinaglalaban nila 'di ba? At hindi lang sila cabinet level meron din silang appointment ng sub-cabinet level, undersecretary, assistant secretary, director levels. Marami talaga. At wala pa can you imagine, wala pang peace talks noon Ang gusto lang ni Duterte, lay down your arms. Kasi binigay ko na yung akin Kayo naman. Ayaw. Gera tayo. So, natuloy yung gera. So, bakit ka ngayon makikipag-peace talks? Yung military nagtatagumpay na. Correct. Nagigets mo? The only talks that should be conducted between the Communist Party of the Philippines and their private army. Private army. Yes, the private army is, when are you going to surrender? Wala na, girl. Girl, ka na Kagaya nga. Tagumpay ka na So, bakit wala nang, kasi the peace talks, alam mo, yung peace talks, ginagawa yan kung kung stalemate. Nagigets niyo? Pakinggan nyo itong mga friends, Kung stalemate tayo, makikipag-peace talk ako sa'yo. Pero kung kung di tayo stalemate, bakla, ikaw ang talo, mag-surrender ka. Surrender. Dapat ang talks ay surrender talk. Alam mo yon? Ano bang tawag dyan? May exact term dyan di ba? Surrender, tama, surrender. Mag-surrender ka. Just to, parang, susugan ko lang yung sinabi mo. Peace talks, if you are on the same level on the negotiating table. Yes. Kung nasa same level kayo, like for example, correct. Ukraine and Russia, 'di ba? Bakit ayaw
bakit pinipigilan ng US na makipag-peace talk ang Ukraine sa Russia? Dahil nga dehado ang Ukraine. Kailangan iangat mo. Okay, iangat mo yung iyong sarili para pagdating sa peace talks, yung inyong concessions, medyo naman may parity. May parity. Kasi ngayon, Russia, dahil hindi nyo tinanggap ang peace talks ng Russia last year, yung buong coastline nyo, nasakop na ng Russia. Nung hindi pa nasasakop yung coastline ninyo, ayaw nyo makipag-peace talk. Okay, nasakop na yung buong coastline ninyo. Talagang wala na. Mas lalong nang nadehado. Ngayon, bakla, no, biological woman, bakit ka makikipag peace talk at ikaw yung sa kanila, mag-a-adjust ka sa kanila? Ikaw na nga yung panalo. Bakla, this is military victory. The only talks na dapat ginagawa is when are you going to fully surrender? Otherwise, facilitation na lang dapat to Facilitation na lang to dapat. Yes, ng surrender. Na surrender, so, surrender. Diba? Na parang, bakit anong mga reforms na sinasabi ninyong ganyan-ganyan condition? Di ba syempre yun ang conditions ng Communist Party of the Philippines Socio-economic reforms at chuchu. Mga bakla. May nota pa ako, yan na ang sinasabi nila, no? And that was like a long time ago na. Terms, tama si Ron. Ang pinag-usapan, terms of surrender. Terms of surrender. Wala yung ganitong piso. Ang mga militar, yung mga militar na nanonood sa akin ngayon, tama ba ako o mali? Makikipag-peace talks ka lang kung stalemate. Hindi nga stalemate. May the military victory of the AFP is already there. Correct. Ang problem at talagang sobrang nakakasulasok dito sa istoryang to is we work so hard to get where we at when it comes to local insurgency. Pagkatapos, this government lifted the CPP, NPA, NDF in such stature na as if parang, sa mata? May military, di ba, may military victory kayo? Talo kayo Sa mata, gumagapang na kayo sa lupa. Di ba? Talo kayo Bakit? Surrender. Terms of surrender. Yun lang ang choices, mga friends. No? Wala ditong usapin ng peace talks. Ang usapin dito is, okay, ipapacilitate namin ang terms of surrender ninyong lahat. Terms of disarmament, yun. Bakit? Dapat ang gobyerno na ngayon ang nagdidikta ng terms. Kasi nga may military victory. Military victory, kabibigyan mo sila ng pagkakataon na i-determine na ang terms? No! Sayang! Girl, ito yung mga military na nakikinig sa amin, no, na nakikinig. Yun naman sabi ko. Tama ba ako, mga kapatid, o hindi? Pag ang military ay nasa throes of victory, peace talks ba? Correct. Ang i-offer mo Hindi yun sa kalaban? No! Ang i-offer mo is, okay, kaysa ubusin namin kayo, pagtari namin kayo, we will give you terms of surrender. Opportunity to surrender. So now, we have to agree your terms of surrender. Ganon. Bakit ka nakikipag-peace talks? Victory na So that so that there would be no more bloodshed. Ayan. Okay, sabihin na natin na sige, para hindi namin kayo durugin ng bonggang-bongga kasi talo na kayo, wala na kayong kalaban-laban Wala na sige, kayong kalaban-laban. Para so pag-usapan natin kung paano kayo lalabas diyan nang may nang hindi kayo magiging corned beef, 'di ba? Ang problem kasi may mga actually lumabas to sa usapan kahapon, may mga nakausap ako na nagsasabi na hindi bakit yung ayaw kasi ng
kayo kasi hindi naman kayo yung lumalaban kasi kami ayaw na naming lumaban kaya itong peace talks na to okay talaga to. Well, the problem is hindi nga malinaw eh. Hindi nga malinaw. We are already on the winning side, okay? We have already claimed military victory. So, may military victory na, so dapat the Communist Party of the Philippines should raise the white flag. they should actually start begging now. This is the moment, guys, when we are going to give you an opportunity to beg for your life. Otherwise, di ba, we're going to deliver the full blow. Di ba, to zero you out. Kasi ganito yan. Walang ganun. Walang, my God, I'm pretty sure, the military would agree with me. If you are already clearly ang military victorious, ang i-offer mo sa kalaban ay mercy. Correct. And that is the time that you would give them the chance to raise the white flag and negotiate the terms of surrender and disarmament. Tama? Mali? Sabihin nyo nga sa akin, diba? Pag may military victory ka, ang ibibigay mo sa kalaban is mercy. Correct. Not for them to be given a chance to determine the terms na, okay, magsusurrender kami kung may socio-economic reforms. No! You already lost. You already lost militarily. Then the only thing that we should be discussing is the term of your surrender and disarmament. Period. Correct. I wonder, Sas, kung ano yung pakiramdam dito nung mga military, nung mga men in uniform natin who fought really hard. Pagkatapos, biglang nilift mo sila into same level as you. There is a moral symbolic. There is parang impact on the morale of our men in uniform kasi dito sa natin na wow. Remember yung exploratory talk is embodied by an official diplomatic document, 'di ba? May communique, 'di ba, Sas? Na yung treatment na binigay is really okay. Now we're looking at you eye to eye, shoulder to shoulder. And that is basically giving them stalemate tayo. Stalemate. Basically disregarding all our wins in the past, making it appear as if we are starting from zero again. Diba? And that is hugely insulting for those men and women who fought for where we are right now in the fight against insurgency. Diba? Sobrang, it's just so unacceptable. So unacceptable. This is unacceptable. Kasi nga, military victory na eh. The government clearly has military victory. Ngayon, if you have military victory against insurgents or against in an armed conflict, if you have clear military victory, the only talks that we should be having is the terms of your surrender and disarmament. Period. Yun lang yun. Either you accept, either you raise the white flag, or we will continue na pulbusin kayo. That's as simple as that. Kasi nga military victory, why would you waste the military victory by elevating them to a status that they have not earned with their armed, through arms? Hindi po pwede yun. That is a no-no. Gets mo? Gusto nyo, di ba, digma ang bayan. Okay, nakipagdigmaan sa inyong gobyerno. Talo kayo. Tapos ngayon ang condition ninyo is, kailangan i-address ang roots ng armed rebellion, etc. at socio-economic reforms. Malinaw na malinaw sa sinabi ninyo, pag hindi nagawa yung socio-economic reforms, itutuloy nyo yung armed struggle. Hindi nyo nga pwede na ituloy yung armed struggle dahil nga wala kayong military victory. Talo na kayo. So dapat terms of surrender. Diba? Correct. Bakla makikipag-war ka.
bakit ka makikigera tapos hindi mo alam? Bakit ka makikigera sa amin? Gets mo? Halimbawa kaming dalawa ni Joey, no? Si biological woman versus cosmological woman. We settled our disputes through armed conflict. Halimbawa ako ay natatalo na ni malinaw, no? Malinaw na ang military victory is on the side of biological woman. Joey, pwede bang sabihin ko kay Joey, let's negotiate and to address the roots of my armed emerald. At pag hindi to na-address, itutuloy ko ang aking armed conflict. Correct. At ano sasabihin ko dyan? Correct. Ano sasabihin ko dyan? Ano dyan? Bakit ko tabayag na meron kaming dispute at clearly natatalo ko na ang cosmological woman of the universe sa aming battle? Ba't ako papayag na sasabihin na, sasabihin ni Isa sa akin na, ni cosmological woman na, Joey, ayawan na, mag-negotiate na lang tayo, peace talks. Why? Why should I agree if I am already winning? Hindi nga, they're not raising the white flag. Nagigets nyo ba? The Communist Party of the Philippines and the armed, they are not raising the white flag. Even though, na this is already the opportunity for them to raise the white flag. Kasi nga, malinaw na the military victory belongs to the government, to the Republic of the Philippines. So, ba't hindi ka pa mag-raise ng white flag? Bakla, raising the white flag wala ito sa condition. You raise the white flag because talo ka na militarily. You have no choice. You have no option. Bakit hindi mo can you imagine, February this year, ang utos ng presidente, according to Browner, is finish them off. Because that is the logical thing to do. Kasi nga, patapos na eh. Ayaw nyo mag-raise ng white flag, o di po pulbusin na lang kita. Ganun ang rules of war. No? Hanggang hindi ka nag-raise ng white flag, pupulmusin kita kahit dalawa na lang kayo dyan. Ngayon, kung mag-raise ka ng white flag, yeah, sure, I will honor that because you have to honor that. No? If someone raises the white flag, you have to honor that. And then, bibigyan mo siya ng opportunity to surrender and then disarm. Pero ngayon, mga bakla, bakit ka pakikipag-usap sa kanila na to address the roots of the armed struggle, babalik ka na naman uli dun sa panahon ni Cory. No? Tapos ngayon sa zero ulit. Anong problema mo? Bakit gusto mo mag-start sa zero? The AFP, the Armed Forces of the Philippines, whether I agree with them or not, already has a clear military victory. Ngayon, kung ikaw ang kalaban ng Armed Forces of the Philippines, the rational thing to do is to raise the white flag, surrender your arms, and then, ang ini-negotiate mo na lang is whether you will have amnesty or not. Nagigets mo? Kasi daw, cosmological woman, nung sinabi raw kasi ni PBBM na finish them off, ang intindi pala nila, finish off the wins. Balik tayo sa zero, burahin yung mga wins. Yung sa zero, yung pala yung finish off. Yung mga wins natin in the past, babaliwalain. Tapos back to zero tayo. 0-0, ayan. Wala na nga point. Yung sinasabi nilang i-address natin ang socio-economic reforms, those cannot be addressed by a peace talk. It should be addressed through the constitutional processes of how to achieve reform in society. And that is through Congress. Nandiyan na nga, di ba, ang inyong mga legal fronts. Representatives. Huwag niyo ako sasabihin na hindi kayo legal front dahil si Joma Sison ang nagsabi. At alam ko na legal fronts kayo dahil yan ang sinasabi sa akin ng mga tao ninyo sa Netherlands when I lived for 12 years. So ngayon, ayan na, nandiyan na kayo. Diyos
ko, ilang dekada na kayo nandun sa Kongreso para i-achieve ang socio-economic reforms using the constitutional processes. Why do you need the peace talks for that? You are already there. You are already allowed to pursue socio-economic reforms sa So Congress. what is the motivation, Sas? What is the motivation of for all of this? I mean, we I we don't understand know. that it doesn't make sense, but what's the It doesn't make any motivation? sense. I don't know. Diyos ko, Day, tinatanong mo pa, Diyos ko, Day, ed kanyo pa ako tinatanong kung ano mga motivation ng mga bagay-bagay. Kalimbawa, ako, di ba anti-ed ka ako? Would you accept me, doing an armed rebellion dahil gusto ko i-pursue yung gusto ko? No, I just use Facebook to propagate, my principles in life. Diba? Nakikipag-peace talks ba kayo sa akin? Hindi ba kayo nakikipag-peace talks sa akin? Gusto nyo nga akong burahin sa mundo. Eto, Day, you are in an armed conflict, ikaw na ang panalo, tapos, ang gusto mong pag-usapan doon sa kalaban mo is how to address our grievance. Puta, tapos na. We are way past addressing your grievance. Besides, you already been given a chance to use the different processes of the government for your grievances. Tumatakbo kayo sa Kongreso, nakaupo kayo sa Kongreso, pinaupo kayo sa Executive Department, ayaw nyo pa rin magbago. So, hindi po pwede yun. So, military victory is there. Tapos na eh. Hindi naman daw peace talks, exploratory talks lang. Hindi naman daw ipapasok yung yung katawan, ulo-ulo lang. Oo, ulo-ulo lang naman daw. Kayo naman daw. Ulo-ulo lang. Ayan na naman. Ulo-ulo lang. Ulo-ulo lang. Oh. Diba, Hindi naman yan peace talks eh. Diba? Kita man, ito nakakaloka ha. Sa China, ayaw nilang makipag-talks kasi dahil walang dahilan para makipag-usap. So, gera na lang. Sa away. So, pero ito sa CP, pero dito sa Communist Party of the Philippines, na meron kang clear military victory. At ang kailangan na lang ang clear violent history with them, 'di ba? Tapos na, meron ka ng military victory eh. Kung ako ang general, bakla raise the white flag. If you don't raise the white flag, suffer. Pupurbusin na lang kita. Tapos bakla, gusto mo ng gera eh. Di ba gusto nyo ng gera? Nakipag-gera kayo sa gobyerno. Talo kayo. Bakla, your only choice, if you clearly, wala na kayo there's really no chance of attaining military. I asked this to Parlade nung in-interview ko siya 2 years ago. Sabi niya, there's really no chance for them to have military victory. Therefore, kung walang chance, raise the white flag. Correct. If you don't want to raise the white flag, the military will have no choice but to really wipe you out. Ayaw nyo eh. Bakla, makikipag-gera ka tapos may ibang rules? Yun nga yung problem eh. Kaya nga sila tumatagal ng ganyan. Kasi they have kaya sila nag-perpetuate ng ganyang katagal, ganyang kahaba. Is because of NDF. This part of CPP, NPA, NDF, this communist terrorist group, sila yung kakiskisang siko, yung mga decision maker. So yun yung nakakairita, no? Kasi na-figure out na natin to nung Duterte administration 'Di ba? Na hindi magiging matagumpay itong nangyayaring to itong kalaban natin na si CPP, NPA, NDF kung hindi mo i-recognize yung lahat ng aspect nila. And the problem is actually
ang daming mga gustong gumawa ng demarcation doon sa CPP-NPA at doon sa NDF. And so, they make it appear that it is more palatable to have a conversation with NDF. Hindi magiging matagumpay ang NPA. Hindi nila mapapatay yung dami ng napatay nila kung walang NDF. So, kung gaano karumi yung kamay ng mga NPA, ganun rin karumi yung kamay nitong mga nasa NDF. And I find it just so unacceptable that we're going to treat them, look at them eye to eye, sitting on the same table, using public funds, and putting the public at risk because of this. It's just so unacceptable. So unacceptable. Wala na nga. Kaya nga, alam mo, bakit mo nga bibigyan ng, panalo na eh. Panalo na. The government has clear military victory. Clear, unassailable military victory over the Communist Party of the Philippines. Eh, tama. I challenge anyone na nasa military, retired or not. Okay? Pag ganyan ang situation, again, uulitin namin ni biological woman, the only thing that the enemy should do, options nila, is to negotiate terms of surrender and disarmament. Okay? Okay? Ngayon, kung ayaw nila, kung ayaw ng Communist Party of the Philippines to negotiate the terms of surrender and disarmament, tuloy ang laban. Okay? Hindi na tayo babalik dun sa address, the roots of the armed struggle. Hindi po yan ina-address sa hindi yan ina-address sa peace talks. You go to the Congress and then pass laws for socio-economic reforms. Eh mga bakla kayo ng taon, kailan pa kayo nandyan sa Kongreso, nagkapukinakot lahat-lahat, hindi naman umuusan yung mga yung mga reforms na gusto ni yung mga reforms ninyo, eh hindi nyo naman na-persuade ang Kongreso. Hindi nyo naman na-persuade ang mga tao. Hindi yan kasalanan ng gobyerno. Kasalanan nyo yan because your power of persuasion is not that believable. Eh bakit biglang because you failed to persuade people, bakit ang solution mo ay armed struggle? You doesn't make any sense. You failed to build consensus. Diba? You failed. You are a failure. That is, you are a military failure. You are a military failure. You are a political failure. So bakit ngayon kayo ang magdidemand ng terms? Bakit ngayon biglang bida kayo ulit? Bakit kayo ulit? Kayo eh. Di ba? Di ba sabi ni Katkat, yung checkmate na yung kalaban, pero nakikipagkamay for draw ang mananalo sana. Exactly! Malinaw na ilang steps na lang ay checkmate at hindi draw ang kalalabasan. Tapos ngayon, papunta na doon, no? Papunta na doon, no? Tapos sasabihin ng kalaban, hindi dapat ulo-ulo lang. Ito yung sobrang nakakaano eh. Ito pa yung sobrang nakaka-insulto. Yung the Philippine government sent a contingent. Yung tayo pa yung pumunta sa kanila sa Netherlands. Diba? Sa Norway yun. Sa Norway. Sa Norway ba? Sa Norway. Tayo pa yung pumunta. Tayo pa yung pumunta doon. Yung talagang full royal treatment. Diba? Full royal treatment na, ay wow, talaga nagpadala pa tayo ng contingent. Diba? Tapos doon pa tayo mag-uusap. Ay talagang full royal treatment, ha? They come from Europe, no? Alam mo, sabi ko sa kanila, ganito lang yan, sir. Merong directive ang UN Security Council against terrorist financing. And, of course, using your territory as a launchpad for terrorist attack against another country. So, malinaw naman that the command center of the CPP-NPA is in the Netherlands. So, what you should do is to raise this issue in the UN Security Council
to hold Netherlands accountable. Accountable. Nagets nyo? Accountable. Kasi, why are you letting your territory be used as the command center of the CPP and PA to launch a terrorist attack in the Philippines? As simple as that. At syempre, si General, ayoko ng pangalanan, hindi naman sa kanya yon, no? Of course, it's the DFA who should be doing that. Pero yun na nga, those are the only things that you should do. Okay? You have already a clear military victory, and then to cut off terrorist financing, raise this issue to the UN Security Council. Sinusunod ng Netherlands yung directive ninyo about this. Bakit hindi kayo? As simple as that. So ngayon, bakit ka ngayon makikipag-usap dito? At on what grounds? Wala ka. We are not on equal footing. You clearly lost the military battle. Correct. Ikaw dapat ang pumunta sa akin at sabihin mo na I want to surrender and disarm. Because clearly kayo ang panalo. Ayaw tanggapin ng Communist Party of the Philippines that they have already militarily lost. Even though the facts on the ground already indicates unassailably that the Communist Party of the Philippines lost the military battle. So why would you engage with them in the ideological front? Di ba binigyan na nga sila ng opportunity to engage, to actually engage yung ideology nila sa Kongreso? O hindi naman sila pinapakinggan ng Kongreso, hindi sila pinapakinggan ng taong bayan. That's why hindi umuusad. Hindi pa naiboto yung iba. That's a clear indication that they have lost all fronts. Political, military. Why are you engaging with them in a political level as if na stalemate kayo? Hindi kayo stalemate. And, this is the kind of decision-making that a politician na may yellow mindset would do. Alam natin yung yellow di ba? Alam natin yung yellow politics And what is so sad about this is yung ganitong klaseng decision making. Pinoy time to yung mga ganito. Yun. Diba? This is so yellow. This kind of decision making, this kind of policy making is yellow politics. Ito nangyayari ngayon. We did not sign up for this, Mr. President. Bakit ito nangyayari ngayon? And then sasabihin nyo sa amin na, hindi naman to peace talks, exploratory to. Ilang beses Alam mo, the only thing that you should explore with the Communist Party of the Philippines is their terms of surrender and disarmament, period. Correct. Wala na yung address the roots of the armed struggle, emirate, bakla. Bakit i-address yan sa peace talks? Bakla, nandyan kayo sa Kongreso, o dyan nyo i-address. Dyan nyo i-address yung mga socio-economic reforms. True. Kasi girl, you know what? Yung mga socio-economic reforms, hindi naman niya matutugunan ng peace talks They need to be approved by Congress. So bakit you go to Congress directly. Dito tayo, executive department, ang laban natin dito ay hindi ideological. If you would like ideological battle, doon kayo sa Kongreso. Ang laban natin dito is ang natin dito is military. And clearly, the government has military victory over you. So ba't hindi ka pa mag-raise ng white flag? Diba surrender? Either you surrender or not. Walang peace talks. Surrender, ano bang tawag dyan? Disarmament talk. Dapat. Disarmament talk. Diba? Just me. Well, nakakadismaya. So, yung kasi, yung parang yung tayo yung nagpadala pa ng team. Meron tayong, di ba si Anton Lagdameo, nag-meet sila sa Norway. Kasi yan. Like that.
May Oo. pera kasi yan. Joey, ganito kasi yan. Mm-mm. The Norwegian government actually gives money for this. Mhm. Nagigets mo? May pera kasi Oo. yan eh. May budget. Mhm. So that's why they took advantage of it and they staged this, Yeah, because ano. yes, it's Norway that's Mhm. providing the funding for that. Tapos na nga. Mhm. 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 Ayun nga. Oh, ayan In mo. doing so, binigyan nga natin sila ng parang ano, no? Binigyan natin sila ng second win. Actually, mas worse pa nga siya sa second win, eh. Kasi parang, yung linta na lang yan, eh. Malapit ng, ano na lang, alikabok na lang yan, pupunasan mo na lang yan, tapos ginawa mo na namang tao. Kita mo, Ginawa sabi mo niya, na namang ano. ano to? Ano yung sa communique, babasahin ko ah. The parties agree to a principled and peaceful resolution of the armed conflict. Bakla, anong peaceful? The only peaceful resolution of the armed conflict is for you to Is to surrender because you surrender. lost. Correct. Mm-mm. Because you lost. Mm-mm. Ano ba naman yan? Wala nang iba. This is simple military, ano, no? Oo. Bakla, gusto mo ng armed conflict, then you have to follow the the norms of armed conflict. If you are already losing, you surrender. Di ba? Correct. Bakla, sa war, it is the winning party that dictates the terms. The terms, oo. Bakit ikaw magdi-dictate ng terms? Saan ka nakakita niyan? Bakit parang takot na mag-dictate ng terms ng BBM administration? Di ba? Diba? Kasi nga, yung, kung may makapanood nito na general or retired general, di ba? Tama ako mga sir. Sa war, di ba? In a military conflict, the one that is on the throes of the military victory is the one that should dictate the terms. Di ba? Kaya nga may sinabi na ano eh, history is written by the victors. You know? Bakit kita bibigyan ng chance? Binigyan na nga kita ng, di ba nga, ang gusto mo nga, di ba? Military conflict. Kasi, sa tingin mo, yung mga hinaing mo ay hindi madadaan sa Kongreso. Tama? Di ba? Tama? Oh, ngayon, pinagbigyan kita. Gusto mo ng armed conflict. O, nag-armed conflict tayo. Talo ka. Bakit ka magdidictate ng terms? Sa anong, on what ground? Kasi ngayon nga daw yung pangako, sama-sama tayong babangon muli. Sila yung kausap nun, Bex. Hindi tayo. Diba? Nung sinabi daw kasi, no? Sama-sama tayong babangon muli. Sila yung kausap. Again, this is very, very simple, no? You have to be rational about this. Whether or not I agree with kung anong pinaglalaban ng CPP and PA, the fact is very clear. You lost militarily. So either, whether I agree with your ideology or not, the rational thing to do is to surrender and to actually disarm. Hindi yung magre-recruit pa kayo, ng mga bata, which of course means na you are sending them to their deaths. Because you cannot achieve. There is no possible way for the Communist Party of the Philippines to achieve military victory against the government of the Philippines. May So may this question. is a war that is not... Okay, go. Sorry. May question dito, sabi, ano daw ba yung gauge ng military victory natin sa NPA? Remember, they started with, conquering yung mga kampo nila. Isa-isa yon. Inubos nila yung mga kampo mula sa Luzon, Visayas, and then nung nagpuntahan nga ng Mindanao ito, inubos nila yon lahat ng kuta ng mga NPA. From 100,000 now down to 1,800 na lang daw yung active na members ng NPA. So 1,800. So that's very very konti na talaga. So basically, yun yung gauge nung yung number of surrenderies, yung ilang
Ilang Yes. kuta ang na-dismantle nila, ilang camp ang na-dismantle nila. Yan po yung measure ng ating military victory. And they report on this regularly, ang pangalan nito, they report on this regularly through NTF-ELCAC. And I remember, nag-content pa nga ako dyan kasi nung February, Jonathan Malaya provided a figure na kung ilan na lang yung kuta na natitira. So at that point, I think he mentioned parang 75. The BBM administration started at 75 na kuta. And then they were able to dismantle yung mga kutang ito at ang natira na lang na active. Ang sinasabi nila at that point, February, was around 19 or 20. Ganun na lang. Pagkatapos 1,800 daw na active member ng NPA na nasa kuta at saka yung mga urban operatives, yung mga wala sa kuta, ganyan. So basically, yun yung mini-measure natin doon. Yun yung sinasabi nila at that time 'di ba? Hindi nga, kasi nga, at isa pang di malinaw, is kung yung kinakausap man ng gobyerno dun sa Norway still has command power sa NPA on the ground. Mm-hmm. Nagets niyo, you have to establish that first. Actually, they don't. Wala na. Ano na lang sila, symbolic eme. Kasi nga, di ba, you cannot have your cake and eat it too. Sinasabi ng mga nasa Netherlands, wala silang command, parang hindi sila yung nag-order ng mga attacks, di ba? May mga ganyan, di ba? Yan nga, kaya nga sila nandun kasi sinasabi, hindi naman daw yan, wala naman daw proof na sila yung nag-aano ng attack. So, ibig sabihin, wala ka ng command. You're not in command of the NPA on the ground. Bakit ikaw nakikipag-peace talks? Correct. Sas, mention ko lang in April 26, 2023, Jonathan Malaya of National Security Council, spokesperson of the National Security Council, he said that CPP-NPA is in its dying stage now. Based on the latest data that we have, sabi ni Jonathan Malaya, 89 guerrilla fronts of the CPP-NPA, 67 has been dismantled. There are currently 22 guerrilla fronts nationwide left, including 18 that we have been severely weakened by the intensified operations of the Armed Forces of the Philippines. So, 22 na lang daw yung naiwan na active. Yung 22 na yun, 18 doon, sobrang hina na daw. So, ibig sabihin, meron ko na lang 4 talaga na malakas. Na merong pang kasi 18 doon, sabi nila mahina na Yun na lang yung natitira. And so, we only have 4 active guerrilla fronts in the country. Ayan, the military considers that we are at a strategic victory level. So this is, they have announced it also, ha? Hindi tactical, ha? Strategic victory na to. Strategic victory level. And hopefully, in the next 2 years, we will have a total victory against CPP-NPA. Wala na nga. Kaya nga, na to. Actually, ikukumpara mo, meron ba mga military surrendering to the NPA? That's the number 1 gauge. None. True. Wala na. Yun. Saka wala naman kayong pag-uusapan Ano pag-uusapan nyo? That you will keep your territory? Ulul. Wala. Hindi kayo kapareho ng Bangsamoro people, no? The Bangsamoro people's struggle is rooted from the time bago tayo makolonize, that they were independent, etc., etc. So malinaw 'yon, no? Malinaw yung pinaglalaban nila. This is purely ideological. They would like to take over the country. Sure, fine. You launch your digmaang bayan. The problem is, talo kayo Alam mo 'yon? Nag-gets nyo ba? Arte nyo dyan, di ba? Ano ba?
for example, sa China, China had a civil war, Mao versus Chiang Kai-shek. Mao won. Mhm. Kaya nga si Chiang Kai-shek napunta doon sa Taiwan eh. 'Di ba? Napunta sila doon sa Taiwan. They left mainland China and went to Taiwan. Because Taiwan Island. Because talo nga sila. Nakakaloka. Anong gagawin nyo ngayon? Talo nga kayo. So what happened? 'Di ba? The world recognized that the government is the government by the Communist Party of China. So kayo, binigyan kayo ng history to do that. You are the longest armed communist insurgency in the world. Bakla. Ilang years na ba yan? Ilang years na ba kayo with longest armed communist insurgency? Diba? Gano'n nakatagal yan? 50 years? 54. Oo. Bakla, half a century. You were given half a century in order to achieve a total military victory. Like what Mao achieved. You didn't achieve it. Patapos na kayo. You already declared it in April that you have a strategic military victory. You want to lose it just like that. Do you see that? Kasi girls, ganito lang yan mga kababayan, na remove yourself from whether this communist or not, no? Put yourself sa war, okay? You would like to engage the government. Sinong other party? Kung sino pinapaniwalaan government, and then the other party, regardless kung sino. Regardless kung sinong pinapaniwalaan nyo, whether you're anti or pro-communist. Okay? You wanted to engage the city government in a war. Okay? Bakla, pinagbigyan ka, nakipagyera sa'yo. Talo ka. Tapos magdidictate ka ng terms, talo ka eh. The only terms na dapat tanggap, if you achieve military victory, tandaan nyo to, if you achieve military victory, what you afford to the enemy is mercy. The terms of your mercy is not dictated by the losing party. True. So what gives? Ano ba yun? What gives? What gives? Bakit mo sila? Kasi nga may pera nga kasi yung pistok. Saka syempre, babango ka sa international MA. Di ba? Ayun, nakikipag-pistoks na ako. Inuusig ko na. Syempre, pupunta tayo sa inuusig ko na mga Duterte, pero dito muna tayo sa pistoks, no? Kasi ulo-ulo lang din to eh. Ulo-ulo lang. Ulo-ulo lang din to. Oo. Ulo-ulo lang din to. Diba? We're not going to, fuck you all out. Ulo-ulo lang. Kaya kita mo itong, how to peacefully end the armed struggle. Bakla. The only way to end peacefully the armed struggle is for you to surrender because malinaw na you are the losing party in this military battle. So, correct. Mga general, mga mahal naming general, tama ba ako? Mali. Parang saan pa na, di ba parang, yun yung, that's why Gibo is really, really disappointing. Kasi, ano i-explore mo? Yung binubullshit nyo kami na mag-e-explore kayo, ano yung ina-explore nyo exactly? Diba? When the signs, where all the signs are all, are on the wall. Diba? Kitang-kita natin na, what exactly do you want to explore? Diba? Ano exploratory talk dito? Why are you not sure? Diba? Why are you not sure of what you want to happen? So, yung sasabihin nyo na hindi naman to pistock si ang OOA nyo, ba't kayo nagre-react dito? Well, ang problema kasi dito, bakit sigurado?
Nyo, it's about terms of surrender. Hindi tayo mag-aaway-away. Pero sinabi nyo pa sa amin, exploratory. Diba? Diba? Anong ini-explore? Anong ini-explore? Nakikita nyo kung saan nanggagaling yung yung frustration. Nakikita nyo kung saan nanggagaling yung frustration. They do not want it to call peace talks kasi alam nila mababad trip tayo. They want to call it as an exploratory talk without thinking na mas nakaka-bad trip yan. Diba? Napapangalanan yung exploratory talk. Diba? Ulo-ulo lang. Sasa, kung kunwari sinabi nila peace talk, pero ito yung terms ng gobyerno, and then yun nga, yung like what you had been talking about for some time today, na ikaw yung mag-impose kasi ikaw yung winner di ba? Ikaw yung winner, ikaw yung mag-impose. Oh, yes, this is a peace talks, and the government is imposing A, B, C, D, E, F, G, so that the CPP, NPA, NDF can surrender peacefully, and we can definitely start a new beginning or whatsoever. Then all that cute na salita and whatsoever, isama mo doon, diba? That's not the case, diba? Kaya nga, you know what? Kaya nga ang mga conflict, huwag niyong papaabutin ito ng military level. Kasi pag umabot na to sa military level, the victor will determine the terms. Oh. Nagigets niyo? Like itong Russia and Ukraine, kahit gaano pa karami yung mga sentiments ng buong bayan, ng buong mundo about kung gaano kamali ang Russia. The fact is, nanalo na mas malakas is, kung sino yung lamado, siya yung magdi-dictate ng terms. Kahit maglulupasay ka pa dyan. Ganun lang yun kasimple. That's the reality of it. Kaya nga, kung meron kayong conflict, huwag yung papaabutin ng military. Kasi nga, the final term will be decided by the victor. That's as simple as that. Huwag kayong gumawa ng sarili ninyong rules, no? Kaya the losing party will not the losing party will have would have a very, very mercy. Parang very small, it's in the disadvantage position. Wala na siyang bargaining chip, diba? Talo ka na Talo ka na Rurok na yan Rurok na yung military battle ng bargaining. Nagigets nyo ba mga kababayan, pag umabot na sa military battle, ang isang conflict, okay, rurok na yan. Wala na yung mas rurok. Okay? Ibig sabihin, dahil dehado ka dito sa negotiation, sa mas mababa na hindi military, itinaas mo sa military conflict. Dahil feeling mo, ikaw ay magiging dehado. Hindi ka dehado. Lamado yung gobyerno. So, tapos na. Wala nang negotiation. Wala ka nang negotiation, babalik ka sa baba. Italo ka na sa lahat Bakit ikaw? Bakit kita bibigyan ng the only thing that you should be asking the government is mercy. True.